Balita po sa iba't ibang panig ng bansa ang pagdami ng kaso ng dengue. Taon-taon din ay dandaan ang namamatay dahil dito. At isa sa tinuturing na dahilan ay ang kawalan po ng bakuna kontra sa dengue. Nawalan dahil nagkaroon ng issue ang dengue vaccine dati kung inyo maalala. Subalit ngayon ay naglulutangan yung mga istoryang tila ang issue laban sa dengue vaccine parang manipulado daw. Kaya sa issue ng dengue vaccine dati, ang masyadong napuruhan ay itong bisita natin. Si Representative Janet Garin dahil sa pagdinig dati niyang pagiging dati niyang pinuno ng Health Department. Siya po ay Secretary ng DOH nung panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa isang lumabas na kolong nga sa dyaryo, sinabi ng kolumnistang si Garin ay biktima daw sa usapin ng dengue vaccine. Kaya't bisita natin ngayon si Representative Janet Garin, House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative. Representative Garin, ma'am, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga rin po sa inyo, Aljo, at magandang umaga sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Opo, kung Garin ay tinuturing kang biktima ng isang may lumabas na kolong ngayon sa issue ng dengue vaccine. Ano po pa ang palagay ninyo dahilan na kayo po ay masyadong pinuntirya noong kainitan pa na mga usapin tungkol po sa dengue vaccine? Una, politika, no? Kasi alam naman natin nagbago ang panahon noon. Pangalawa, andun din yung hinaing nung iba na magpasikap kasi nakikita naman natin nung Duterte administration kung sino yung mga palaging lumalabas sa TV or sino yung mag-iingay, no, at babanat sa nakarang administrasyon ay nabibigyan ng pabor or na-appoint. So tila naging ganyan ang fad o yung trend. At pangatlo dyan, nung nakikita nga namin ay tinatakot, no, yung mga opisyal ng Department of Health at yung iba pang mga scientists, no? Sabihin na natin. Kasi doon pumasok yung away ng pro-vaccine at anti-vaccine. Medyo nagulo-gulo. Kaya tuloy, every time na merong health concern, lalo na pagka merong health procurement, takot na lahat gumalaw, no? Kasi nililink sa dengue vaccine. Ayon po kay Dr. Law, si Dr. Erfe, kilala niyo po ba, hindi may tuturing na eksperto na nararapat upang nanguna sa mga investigation dati. Ano po yung masasabi dyan, Kong? Tama po yun, no? Kasi nga, sa NBI, Forensic Laboratory, hindi siya kwalipikado. Meron kasi yung qualification standards, lalo na sa gobyerno, bilang forensic pathologist. No? Sa PNP Crime Lab naman, hindi rin siya kwalipikado doon sa pag-conduct ng mga autopsies. Kaya nga, ang ginawa ng Public Attorney's Office ni Ma'am Persida Acosta ay nag-create siya ng sariling forensic laboratory which is against their mandate. At kaya nga, nung kapanahunan na yan, maski ngayon kung tingnan mo, it's actually technical malversation kasi ginamit ang, at ito magtataka ka, no? Kasi kitang-kita naman namin, talagang halos umabot yata ng 2 bilyon ang pondong dinagdag sa PAW para doon sa ambulance chasing or case build-up against doctors and scientists in relation sa dengue vaccine. So, halatang-halata talaga na pinupolitika at naalala ko noon, no, ang daming mga lumalapit sa amin na pinapapirma kami ng affidavit na ituturo si former President Noynoy Aquino. Subalit, napakahirap naman pumirma dahil lahat ng mga inaaligar doon ay hindi pa ako ang Secretary of Health. At pawang nakikita namin na hindi naman talaga totoo, kumbaga mapapahiya tayo sa buong mundo dahil every step na ginawa ng gobyerno in relation to the dengue vaccine ay kasama ang 6 other countries. Opo. So ano pong palagay ninyong dahilan kung bakit mas pinakinggan dati ang mga opinion? Ito mga findings na mga hindi naman mga totoong eksperto, imbes na yung mga tunay na mga expert dito, Kong? Kitang-kita naman po ang case build-up, no? Yung bang tinatanim ang pangamba at takot sa mga scientists at doctors natin para tumahimik, no? At
hindi lamang tumahimik kasi syempre pag matatakot ka, andun talaga yung intention na ituro yung former president. In other words, kaya nga kung maikumpara natin ngayon, nakikita lang natin, iniimbestiga ang OVP, ang DepEd, at of course, I empathize with all the government employees and officials kasi dinaanan namin yan. Pero every time na pinapatawag kami, talagang nag-a-attend kami. Naalala ko noon, ruptured appendicitis yung naging diagnosis sa akin. Nag-against medical advice ako sandali, hindi lang ako kumain at may konting sedative para makadalo, no? At wala talagang masabi. Bottom line is kasi alam na alam namin na wala kaming tinatago at malinis yung aming konsensya. Subalit sa mata ng tao, sinira yung mga pangalan, dangal, hindi lamang ng sarili ko, kundi lalong-lalo na yung ating mga Filipino scientists and experts na pinag-aagawan, no, sa ibang bansa. Opo, napakaraming kaso po isinampa po sa inyo, Representative Garin, at iba ay na-dismiss na. Kaugnay ito sa Dengvaxia issue. Okay, dahil ayon nga sa desisyon ng korte, walang conclusive na evidence na Dengvaxia ang ikinasawi nga ng mga sinasabing mga namatay dahil dito. Ano po ang inyong pong saloobin? Well, talaga namang natuwa kami pero medyo long overdue. At sa totoo lang, yung harassment ay patuloy na nangyayari kasi nag-file ang Public Attorney's Office ng copy-pasted cases, no? Ibig sabihin, exactly the same cases, pare-pareho ang accused. In fact, magugulat ka, pati autopsy report ng lahat ng pasyente, pare-pareho. At ang masakit pa doon, meron kasing I think mga 8, I just forgot 8 or 9 cases na dismissed dahil napatunayan na hindi nabakunahan yung pasyente. At talagang malayo, no, sa usaping Dengvaxia. Subalit, paulit-ulit binabalikan ng Public Attorney's Office yung mga namamatayan at pinapaniwala na dapat mag-file ng kaso at i-link sa dengue vaccine mas hindi sila nabakunahan. So kung titingnan mo, na-dismiss yung kaso, maganda nga yun kasi talagang nagkaroon ng hearing. And very obvious na peke yung autopsy report ni Dr. Erfe. Masasabi niyo bang ang mga daang namatay o namamatay taon-taon mula nang mawalan tayo ng bakuna laban sa dengue ay biktima din ng maling impormasyon at manipulasyon? Definitely, hindi lang po yan eh. Kasi pag dinimonize mo ang isang bakuna, ang lahat ng bakuna apektado. At paulit-ulit namin yan na sinabi dun sa mga boss nung kapanahonan ni Pangulong Duterte dahil para yun sa bansa. Kaya kung tingnan mo, nung ini-start nila yung Dengvaxia scare, nagkaroon tayo ng polio outbreak, pertussis outbreak, no? I think diphtheria pa, no? Japanese encephalitis outbreak, no? Ang daming mga lumabas na outbreak and of course, dengue outbreak, no? Kasi ganun talagang nangyayari eh, bumagsak, no? Ang vaccination coverage, natakot yung mga tao. So hindi lang yan na hindi magpapabakuna kontra dengue, kundi sa lahat ng bakuna. Kaya ganyan ang nangyari. Hindi lang na yung mga namatay sa dengue ang nagka-problema, kundi yung ibang mga bata, even measles, na namatayan yung mga pamilya ng kanilang mga anak or kamag-anak dahil sa takot sa pagpapabakuna. Okay. Sa palagay nyo ba kung ay napapanood na rin maimbestigahan ng maayos ang isyong ito ng Dengvaxia, sa Kongreso po ba ay maaaring magkaroon ng inquiry tungkol dito? Ako pinasa-Diyos ko na lang yan, no? Pero I think what is very important here is protection ng ating mga government officials and employees and protection din sa ating mga healthcare workers, doctors, and scientists na yung mga nagkukunyaring eksperto ay hindi dapat binibigyan yung ng platform na makapagsalita, no? Dapat malakas ang boses ng gobyerno kontra sa mga peking eksperto na kalumanay ay nalilin lang, no, yung taong bayan. Kasi ang gagawin lang nila, sasabihin nilang eksperto sila at alam naman natin yung taong bayan, hindi nila ma-decipher ang real experts versus ang doctors pretending to be experts. Ang alam lang nila yan pagka nakita sa TV,
nakita sa kung social media na kunyari nagpapakitang eksperto sila, hindi naniniwala ang taong bayan. There should be accountability to this because fake news kills and fake experts are instruments to people dying because of preventable illnesses. Ano kaya ang mga gustong mangyayari ng mga nagpapakalat ng Dengvaxia Queen sa tuwing ikay nagsasalita tungkol po sa iba't ibang issue po sa Pilipinas, ma'am? Actually, napansin ko yan, no? Kunyari, budget hearing at ako'y magdedepensa. The modesty aside, nasasagot ko naman ng tama yung mga tanong. Biglang nang papasok yung mga trolls niyan na Dengvaxia Queen, gano'n. So, pagka merong investigasyon sa Quadcom or merong sa good government and any participation na medyo andun ako, talagang maglalabasan yan yung Dengvaxia Queen na hindi naman related doon sa topic. At bakit ganon? It's actually a message to silence me. Kasi hindi lang naman ako nakikita natin yung trend eh. Kapag ikaw ay congressman at nag-actively participate sa mga discussion, ginagawa mo yung trabaho, hahanapan ka kagad ng issue. So, on my part, they keep on lambasting me and bashing me, na Dengvaxia Queen daw, para tumahimik, no? Para umatras ka. Tinatakot ka, no? It's a flinuflont na, o sige, babanatan ka namin. Kinaya ka naming sirain dati, maski wala kang kasalanan, uulitin namin ito. Yan ang mensahe. However, I cannot just keep my voice lost in the woods. Kasi, obligasyon ko, kaya nga ikaw ay kongresista dahil boses ka ng iyong mga kababayan. At lalo na bilang isang doktor, ako'y boses ng kalusugan. So, no threat will put me down or will prevent me from doing my job. Pero ganun talaga ang ating nakikita. No? Ginawa siyang, ganun din sa DOH dati. Kapag merong, alam naman natin na marami ang controversies nung kapanahuman ng pandemya and even before the pandemic. Kasi magulo ang DOH, naging magulo rin ang PhilHealth. Hindi sang-ayon no, dun sa mga inayos namin, all the reforms that we did ay halos binaliktad. Opo. So kung makita mo, every time merong kawani ng gobyerno na hindi papayag dun sa ipapakiusap, ay ang naririnig ko no, dun sa grounds ay dinadanggal kaagad yung issue ng Dengvaxia na idadamay sila. Kaya kung tingnan mo, nung mga unang beses, halos siguro more than 100 Opo. Ang dinadamay, no? Including all the members of the Bids and Awards Committee. Opo, may ibang issue po ako okay lang po ba? Kahapon kasi, no problem. Nasabon po ng Joint Congressional Inquiry, nandun kaya ho kayo ng Kamara, yung mga tauhan ng Agriculture Department, hinggil sa pagpapababa nga ng presyo ng bigas. At mahal pa kasi ang presyo pa rin ng bigas sa kabila ng malakihang rice tariff cut. Opo. At sinabi ng DA dito, bumaba ang taripa at nagmura ang presyo ng bigas sa international market, inaamin nila. Hindi naman ito nagre-reflect daw sa presyo ng bigas sa lokal na pamilihan. Ano po nakikita ninyo pong in aid of legislation pa rin ito Nakikita nyo pong mainam na solusyon po dito. Tatanggalin mo na, i-lift mo na itong batas na itong pinirma ng Presidente? Ang dalawa yan, no? Kasi kung i-lift na, you're referring na yung pag-reduce ng taripa o yung taripa mismo? Oo, tanggalin mo na po. Well, pwede naman talaga yan. Sa totoo lang, yan ay isa sa solusyon na tanggalin yung taripa sa bigas para maging mura ang bigas. No? But of course, we look upon, no? We submit to the Department of Finance kasi binabalansin yan. Pero babalik nga tayo. Ngayon, minsan ang daming nagsasabi, mahal ang bigas, mahal ang bigas, mahal ang bigas. Pero ang katanungan nga, sino ba ang naging pakana, no? Nalagyan ng malaking buwis ang bigas. No? Kasi ang iniisip nila noon is kapag imported, patawan ng malaking buwis. Pero kung titingnan mo, yung pagpataw ng malaking buwis na yon ay para dali allow yung local farmers na itaas yung kanilang presyo. Unfortunately, sa ganong action, kasi ang magiging biktima nun ay ang sambayan ng Pilipino. Ginawa na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ng partial solution by reducing the tariff
by 20%. Ibig sabihin, sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi ito nga ay nakita rin doon sa mga hearings, no, na kinandak, and it was actually spearheaded by Speaker Martin Romualdez nung kapanahunan na pinatitingnan nga, no, sa Kongreso yung presyo ng bigas. Kung titingnan natin, ilang beses in-announce ng DOF na yung 20% reduction will actually transcend or magiging 5 to 6 pesos per kilo na discount sa bigas. Kaya lang, ang naging discount ay, ang naging bawas ay only 44 cents. So, ibig sabihin, saan napunta yung 5.5 pesos? Kasi itong buwis na ito ay dapat napupunta sa gobyerno. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, okay, wag na yan ibayad sa gobyerno, gawin na siyang matik na discount sa taong bayan. Bawat kilo ng bigas ay mababawasan ng 5 to 6 pesos. Ang nangyari, binawasan lang ng 44 cents, pero saan napunta yung dapat na binabayad na buwis sa gobyerno? So malamang dun sa ating mga iilang negosyante. Yan ang dapat tingnan. Okay, dito naman tayo sa pinasang budget po ng Senado. Ano po reaction niyo po dito? Dahil as per Senator po, hindi binago ang approved budget nga ng OVP, Office of the Vice President, base sa ipinasa ng Kamara kasi sa plenaryo na lang pag-uusapan. Reaksyon niyo po doon, Kong? Well, we respect the wisdom of the Senate. Pero para lang po malinawan, nakita ko po kasi yung nung pinakita na nga, no? At dinedefend yung budget ng OVP. Yung reduction is hindi naman na talagang reduction na tinanggalan siya. Nilagay lang yung pondo niya on social services sa tamang mga ahensya. Example, yung sa medical assistance, nilagay sa DOH kasi doon naman talaga galing. Yung kanyang mga para sa mga ayuda at burial expense, linagay sa DSWD. Bakit ito ginawa? No? At nung tinatanungan namin, simply because hindi magiging mahirap ang accountability. Parang yung lahat ng mga governors, mayors, even congressmen and senators, kung may mga pasyenteng lumalapit, na i-refer sa mga ahensya na to. At itong mga ahensya na to, ang nag-justify nung kanilang mga request. Totoo bang may namatay? Totoo bang may nagkasakit? Ano yung mga attachment? Kasi government money yan eh. Pera ng taong bayan yan eh. So yun ang ginagawa. Now, in the Office of the Vice President, siguro pwede naman nilang gawin yun. Pero hindi siya ganun kadali. Dahil una, yung tao nila andito. Yes, may satellite offices nga. Pero sa satellite offices nila, wala naman siguro doon yung social worker, yung doktoran, the accountability. Na siguro qualified sila, pero yung accountability, kagaya nga nitong pinag-uusapan sa confidential fund, i-withdraw in cash ng isang empleyado ang 125 million every 3 months. Supposedly, siya yung accountable. Pero ipapasa niya lang sa isang dinesignate ni Vice President. At yung pinasahan na yon ay siya na rin ang bahala. Now, kung mali-mali ang pagka-liquidate ng cash advance na yun, ay nagiging problema kasi kawawa yung mga kawani ng gobyerno na nadadamay in the process. Okay. As Vice Chairman din ng Health Committee, approve sa inyo ang inilang budget for sa Health Department para sa mga programang pangkalusugan, health programs? Yes, well, hindi naman talaga perpekto kasi kung pwedeng madagdagan, mas maganda talagang madagdagan. No, unfortunately, merong mga limitasyon. Lalo na makikita natin maraming mga negosyante ang medyo hirap din. Mahirap yung negosyo ng lahat-lahat. So bumababa rin yung buwis, bumababa rin ang pondo ng gobyerno. Reaksyon niyo po ma'am, kung okay lang, dito po sa bangayan ni VP Sara at ni Pangulong Bongbong. At meron pang tirada din si dating Pangulong Duterte. Ito po nangyayari ngayon, political noise. Unfortunately, talagang nakakalungkot, no? Kasi unang-una, naintindihan natin yung away politika, pero itong naririnig mo na yung mga threats, mga patayan, mga ganitong bagay, medyo hindi na siya healthy para sa ating bansa. Kasi hindi lang naman mga adult ang nanonood, pati mga bata natin. Parang, alam mo yung culture ng threatening each other, yung culture ng patay-patay, medyo hindi siya dapat kasi ini-inculcate lalo na sa ating kabataan. So, nakakakalungkot pero sana mahinto ito. No? Doon tayo
sa diplomatic discourse. Ano ba ang sitwasyon? Ano ang problema? Ano ang dapat pag-usapan? Kasi yung dun sa detention ni Ma'am Zulaika Lopez, nag-escalate ang lahat ng tensyon kasi marami na ang miscommunication at marami nga ang paratang ng ating Vice President. Kaya medyo lumala ng lumala at nagiging, tingnan mo naman yung previous hearing, andun naman yung mga opisyal ng Office of the Vice President and the Department of Education. Medyo naging maayos Opo. ang proseso. May pahabol, may nag-text po dito. Ano pong reaksyon niyo po sa privatization ng Philippine General Hospital? Well, ang Philippine General Hospital kasi is under the Commission on Higher Education na kumbaga yung classification niya as a hospital. Hindi ko alam yung detalye ng mga ito, pero kung totoo man na merong claimor to privatize the Philippine General Hospital, we really have to take it with a grain of salt kasi maganda ang issue ng PPP, maganda ang issue ng privatization sa mga ibang bagay. Kunyari mga tubig, kuryente, ganyan. Kasi ano naman yun income-generating businesses na pwede mong i-balance lang. However, in terms of health, kapag ospital, hindi ganun kamadali o hindi ganun kamaganda ang public-private participation in PPP or lalong-lalo na kapag ito ay privatization. No? Ang PPP nga, may kaba pa. Pero pag talagang total privatization, hindi siya maganda. Bakit? Sa kalusugan kasi, marami ang expenses na na pwede mong i-forgo. At sa kalusugan kasi, marami yung iba na kunyari aksidente, hindi nakakabayad, yung may cancer, hindi naman kaya ng kanilang pamilya. Yun bang, alam natin na yung PGH ay puntahan ng mga taong walang kakayahang magbayad ng kanilang health expense. Especially at this point of time na yung ating out-of-pocket health expenditure is pegged at 65%. So kung sa ganyang paraan, pag i-privatize mo yan, kawawang-kawawa yung mga taong bayan na mapipilitan ngayon magbayad. Yung hindi ka makakalabas pag wala kang pambayad at hindi ka maasikaso kung wala kang pambayad. Minsan yung iba pa, maski illegal ito, talagang nagde-demand pa rin ng deposit, no? At pagka naabot mo na ang ganitong aspeto ng iyong bayarin, ay talagang cash basis na. Dagdag pa dyan, pag i-privatize yan, syempre, yung mga empleyado, bababa, no? Bababa ang sweldo. Kasi, madihamak na mataas ang salaries and especially allowances ng ating government health workers compared to private health workers and even dun sa LGU. So baka mamaya magkaroon ito ng exodus again palabas ng ating bansa papunta dun sa ibang bansa. Okay, maraming salamat. Daghang salamat Representative Janet Garin, House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative. May aga, ma'am. Thank you. Maayong aga, salamat, God bless. Good morning, thank you.